Kayo pa rin po ay nakatutok sa ating pong programa, DepEd Hour. Tayo po nadako sa ating pong panel discussion segment. At ngayong gabi po ay makakasama po natin ang tatlo na naman po sa mga bagong talagang kawani sa tanggapang pansangay po base sa struktura ng rationalization plan. Mga dati na po natin silang makasama o kawani sa DepEd at medyo iba lang po ang kanilang mga istasyon ngayon. Kaya bigyan po natin ng pagkakataon ng ating po mga bisita para po sa kanilang mga pagbati. Siyempre po, hindi po mawawala yan. Unahin na natin ang Administrative Aide 6 po na si Sir John Michael Quirante. Sir, good evening. Good evening po sa inyong lahat, mga nanonood po ng DepEd Hour sa DWJJ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang may nakalimutan kang batiin, sir. Binabati ko nga po yung aking iniirog, si Miss Charissa Rosabado ng Taligid Norte Elementary School. Mga pamilya ko po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ayun, yan po si Sir John Michael. Kasama rin po natin sa ating pong studio si Ma'am Norma A. Ison, ang Senior Education Program Specialist po ng Sangay. Ma'am, good evening. Good evening to. Unang-una sa lahat, gusto ko pong batiin ang ating mahal na Schools Division Superintendent, Dr. Roda P. Rason, at aking mga kasamahan dito sa Division Office, at ang aking pamilya at mga dati kong kasamahan sa District 4. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayun. Kasama rin po natin ang isa pa rin pong administrative assistant, si Ma'am Bernadette Campos. Magandang gabi, ma'am. Good evening po at good evening din po sa inyong lahat. Binabati ko po yung ating mahal na SDS na si Ma'am Roda, yung mga kasamahan po natin dito sa Division Office at yung pamilya ko. Ayun. So, umpisan po natin ang kwentuhan sa ating pong mga guest. At syempre po, alam na po natin na may mga ilang buwan na pong pinatutupad ang rationalization plan. At tanong natin kung paano naapektuhan ang trabaho ni Ma'am Bernadette sa pagpapatupad ng rationalization plan, ma'am. Sa akin naman po wala pong big changes kasi doon pa rin po ako naka-assign sa SDS office. So, ang malaking change lang po doon kasi nagbago tayo ng superintendent, so nag-a-adjust pa po. Pero sa work po, wala naman pong masyado. Ayun. So, mamaya ma'am, tanong natin kung ano yung napagdaanan mo sa ranking. Tama? Dumanding ka doon, tama? Opo. Ayan. So, yun po si Ma'am Bernadette. Si Ma'am Ison po ay dating school head. Ngayon po ay isa na nga po siyang Senior Education Program Specialist. Paano ma'am kayo nag-adjust dito sa ating bagong programa na to, ma'am? Para sa akin po, napakalaking adjustment po ang nangyari po sa akin. Kasi po, nung school head po ako, sanay po akong magmando sa mga kasamahan ko po at saka sa mga at saka may direct contact po ako sa mga bata. Whereas sa ngayon po na nandito po ako sa division office, parang nag-iba po yung environment at napakalaking adjustment ang pinagdadaanan ko po ngayon. Nagsisisi ba si Ma'am Ison? Pinuroin natin si Ma'am Ison. Hindi naman siguro. Hindi naman po. Parang nasa period pa lang naman na adjustment si Ma'am. Hindi naman po ako nagsisisi. Ano ma'am yung ginagawa natin? Siyempre, may mga ginagawa tayong paraan para siyempre maka-adjust naman dahil talaga pong wala tayong maasahang kung kailangan natin ng mauutusan, ma'am. Ano pong mga adjustment pang ginagawa natin para hindi tayo ma-overcome natin yung nakasanayan po natin na gano'n? Sa ngayon po naman kasi napakalaking pagbabago po sa working environment po ngayon kumpara po noong nasa school po ako. Pero paunti-unti naman, lately nakakapag-adjust naman na po. Parang baka wala nang kinakausap si ma'am sa opisina. Tama ba, ma'am? Kasi siyempre wala na siyang direct contact sa mga teachers. Tapos din sa mga estudyante, baka lagi na lang papilang kausap niyo. Opo. Yun nga po ang napakalaking pagbabago sa aking trabaho. Ayan. So, yun po si Ma'am Isa, at babalikan po natin siya. Hindi ako sanay na John Michael kasi kilala po si John Michael na Hakit ang tawag sa kanya. So gagawin na lang natin Hakit para
medyo hindi tayo maalangan. Ano? Kay Hackett naman, may pagbabago ba sa dati nating trabaho at saka sa ngayon na nasa under ka na ng RAT? Kumbaga sir, sa bago nating rationalization plan, dahil sa rationalization plan sir, bali sir, may ilang mga trabaho sir tayo na talagang kailangan pa sir mag-adjust. Pero kung sa mga dati sir, mga dati nating mga naging katrabaho sila Ma'am Presi, matagal na po sir ako naging data encoder po nila Ma'am Presi. Kahit kung hindi pa tayo sir nagiging RAT plan, hindi pa tayo nag-undergo ng RAT plan, naging kasamahan ko na lahat po ng mga supervisor po bago po ako malipat ng personnel nung last 2 years ago po. Pero sa trabaho po sir, kaya naman po sir yung mga bagong dumadating ng trabaho. Medyo kailangan lang po talaga mag-adjust. Ayun. So, yun si Hackett, medyo wala ding adjustment kay Hackett, no? Siyempre, lalaki naman yan eh. Pag lalaki, kahit saan may sabak eh, hindi naman natin inaano yung mga babae, pero base sa ating mga bisita ngayon, medyo may mga adjustment, Pero si Ma'am Bernadette, dati pa rin ang kanyang opisina, akala ko isang linggo, ma'am, nasa cashier ka. Nag-renovate lang po namin. Okay. Akala ko ay dahil nandun na si ma'am sa cashier, nalipat siya sa cashier. Okay. Under renovation. Yes, ma'am. Doon sa pamamalagi niyo po sa pamamahala ni ating former SDS, Ma'am Eclar, siyempre, may mga natutunan po kayong mga skills doon. Ano ma'am yung sa tingin mong hindi mo makakalimutan na gagawin mo pa rin practice kahit sino pa maging superintendent na dumating, ma'am? Si Dr. Eclar po kasi, kapag humingi siya ng report, kailangan ibibigay mo agad. So, yun, gumagana yung talagang skills mo na yung mentally and physically na kailangan ibigay mo on time. And syempre, kailangan tama yung ibibigay mo report sa kanya. Hindi maano yung quality din ng gawa, Kasi usually kapag basta report na lang, pero dahil kailangan po yung presentation, maganda, hindi po basta ipapasa mo lang sa kanya. Report sa sa superintendent, hindi pwede maka-present pa ni ma'am sa iba yun mali naman, So, yun, magandang natutunan ni Ma'am Bernadette kay Ma'am Eclar. Yan. So, kahit naman siguro kahit sino superintendent. Tsaka si Dr. Eclar po kasi mahilig siyang magpa-research ng mga So, syempre yung mga pinapa-research niya, yung iba, nababasa ko na din. Mga data. Buti na lang meron ng direct line si ma'am sa ICT at saka sa research, pag kailangan niya ng facts. O medyo, na kay ma'am yun. Medyo, siguro ay pampagaan sa trabaho ni Ma'am Bernadette. Ayan. So, yun. Research-oriented talaga si Ma'am Bernadette, nahahawa din yata, Ayan. Si Ma'am Iso naman po ay saan na po opisina, ma'am, ngayon? Nasa SGOD. Okay. Anong unit po sa SGOD, ma'am, yung ating hinahawakan? Bali sa school management po, sir. School management, monitoring and evaluation. Okay. So, usually, ma'am, sino po ang mga clientele po natin sa unit po ninyo? Sino po yung mga... Bali, sa mga schools na po, buong division. Okay. So, kayo po yung mga nagmo-monitor, tama, ma'am? Opo. At meron po ba tayong mga nakakasang mga monitoring schedules? Kasi malapit na ang pasukan, ma'am. Under niyo po ba ang brigada, ma'am? Hindi. Kasama na rin po sa team ng brigada. Sir. Actually, nung last February, kami po ay nag-monitor sa lahat ng mga schools ng ating division tungkol po sa NAT intervention program ng mga schools kung paano po nila ipapataasin ang NAT result po nila. Nabanggit nyo na rin, ma'am, yan. Meron na po ba tayong resulta sa pag-monitor natin na yun, ma'am? Sa ngayon po, sir, wala pa po. So, mga anong buwan po kayo magiging available? Baka before June lang din. This month lang din po, sir, siguro. Kasi hindi naman po yata minamadali dahil for the opening pa rin naman ng classes kailangan. Saka, ang po yata, best practices kasama, ma'am? Opo. Para naman wala naman, ma'am, nagsabi ng best practices nila, Andun pa rin po yung gumawa ng mabuti sa mabait. Iba yung pagiging mabuti sa mabait. Ayun. So,
Ayun po, ano. So, definitely, ma'am, sa opisina ninyo, sa unit ninyo, hindi kayo masyado sa, ano, no, sa office, puro field ba kayo, ma'am? O may schedule kayo ng araw? Para po matiktikan na natin yung ating mga teacher, no? Sa ngayon po, puro office pa rin kasi wala pa pong klase. Pero nagagayak na po kami for monitoring na naman po sa SBM. Kasi ako rin po yung division SBM coordinator po ng ating division. And lately, So, yes, ma'am. by June, kumbaga, na-prepare ko na po yung schedule ng lahat ng school for assessment. SBM assessment. So, lately po, ang alam ko, nagkaroon ng, Orientation. orientation ng mga principals at parang sinasabi nila na dapat daw po ay isinama ang mga guro. Tama ba, ma'am, yung kanilang hinaing? Opo. Bakit, ma'am? Kasi marami pong data na manggagaling po sa ating mga kaguruan. Katulad po ng, ano, ma'am? Sa curriculum data po. Mga learners data, ganun po. Basically, yung kanang kamay ng principal, siguro gano'n, no? Kasi, lalo siguro ICT, siguro usually ang kanang kamay ng yung ICT coordinator. Nabanggit nyo na rin, ma'am, yung sa SBM, ano po bang karagdagan na features o meron po ba na dito sa SBM na nakaraang orientation, ma'am? Nung nakaraang orientation po namin sa SBM, sinabi po namin sa mga school heads na kailangan ma-levelize na po ang SBM level of practice ng lahat ng schools ng Division of Cabanatuan. Actually, sir, tayo na lang po, buong region, tayo na lang po ang medyo huli sa SBM assessment. Kagaya po ng Nueva Ecija po. Out of 600 schools ng Nueva Ecija, 526 na po ang level 2 and 26 schools level 3 na po sila. Kanya ang bali, sabi po ng ating mahal na SDS, si Ma'am Roda po, kailangan ma-enhance na rin po ang SBM level of practice ng lahat ng mga schools sa ating division. Actually, maganda yung SBM, ma'am, ano? Opo. Kaya lang kung papel-papel lang ang ihahanda, ano pa, tapos hindi naman bina-practice, kaya po, nga, yes, sir, no, ano? may mga kasama akong SBM task force para i-validate po talaga namin yung mga data na nasa schools. Para yun po ang gagamitin namin para makapag-provide po kami ng technical assistance para sa kanila, para na lang din sa ating mga learners. At ang alam ko po, may kaakibat na pondo o budget ang bawat level sa mga eskwelahan. Paano po ba ito, ma'am? Yes, ma'am. Ayon po sa kanila, pagka na-improve daw po natin ang level ng SBM practice po natin, medyo madadagdagan po ang pondo ng schools. Ayun. Doon po nila ibabase ang MOOE, sir. Ayun. So, kasi kami yata nun, parang meron kaming SBM fund din, ano? Level 2 yung kamti nyo. Medyo na-stagnant na nga kami dun sa level 2 na yun. So, iba pa po yata yung sa MOOE, tama, ma'am? Iba rin po, sir. Ayun. Yung kagaya po ang natatandaan ko, sir, kasi noong guidance coordinator pa rin po ako, ang Mayapyap Elementary ay naging APES. Yes, ma'am. Accreditation po sa Public Elementary School. Pero sa ngayon, wala na po yung APES po na yon. Kanya nung naging level 2 po sila, nabigyan po sila ng pag hindi ako nagkamali, 200,000 as SBM fund. Ayun. So, siyempre po mahalaga po, pinag-usapan po namin ni Ma'am Ison yung pondo po dahil mahalaga po yan sa bawat eskwelahan dahil ang mga pondo po na yan ay pinambibili ng mga educational materials para po sa ating mga mag-aaral. Suporta po yan ng gobyerno para po sa paaralan. Naalala ko nga, ma'am, yung sa amin